tatapating kita, Jade, no? May nakita akong papel na galing sa PIDEA na pinangalanan nga si Presidente at isang artista na hindi na naman sikat ngayon, no? As yun na nga, no, mga gumagamit ng droga. Pinatutuhanan din ni Attorney Harry Roque ang naging malaking pasabog na bomba ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ito'y bangag sa ipinagbabawal na gamot at nasa listahan pa di umano ito ng PIDEA. Ayon kay Roque, ay siya mismo ang nakakita sa listahan ng PIDEA noong 2012 at kumpirmadong naandun nga ang pangalan ni BBM kasama ang isang artista na hindi na sikat ngayon. Matatandaang nagulantang ang taong bayan sa naging pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte patungkol sa pagiging adik ni BBM na agad namang sinagot ito ng kasalukuyang Pangulo. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Ayon pa nga kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang panayam ay epekto umano ito sa iniinom na fentanyl ni PRRD. Kaya kung ano-ano na lamang di umano ang sinasabi. Ang fentanyl ay ang pinakamatapang na painkiller na nabibili ngayon at ito'y ginagamit ni PRRD sa kanyang sakit sa likod na may prescription naman ng doktor. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, kung ako ang taga-PIDEA, protektahan ko talaga ang Commander-in-Chief. Wala na akong trabaho at bonus niyan, saka madali lang burahin yan kung nasa database. Nahack nga ang bangko na grabe ang security. Siyempre, yung mga PIDEA ngayon magdi-deny. Boss nila si BBM, anong magagawa nila? Kailangan ba bang itanong yan? Laking kasiraan sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabi ni Harry Roque na adik na maraming mga Pilipino ang nakakarinig na dapat aksyonan agad. Salamat po Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala si Lisa Smugs ang namumuno sa bansa kasi laging bangag si BBM. Isa sa mga naging pahayag din, no, matitinding pahayag kahapon na narinig ng sambayan ng Pilipino ay yung mensahe ng pagre-resign ni PBBM na sinabi ni Mayor Baste Duterte. Ano ba ang masasabi mo hinggil po dito? Well, pinagtagni-tagni ko lang, no, ang mga salita nila. At ang tingin ko, yung panawagan para mag-resign ay dahil nga, kumbaga, dahil paniwala na drug addict ang presidente, ay hindi siya fit na mamuno sa bansa. No? Bagamat ang binigkas ni Mayor Baste ay yung tamad siya, no? Tingin ko ang pinatutunguan niya ay yung suspecha at hinala ng pamilyang Duterte na drug addict ang ating presidente. No? Ay alam mo, masakit naman sa akin na bigkasin itong mga ganitong mga salita, pero ito naman po talaga yung konteksto ng mga pangyayari kahapon. Kaya nga, tama rin naman po yung mungkahin ng iba na ang tanging pamamaraan para mapasinungalingan ito ay sa pamamagitan ng drug test na buhok ang ginagamit. Kasi alam mo yung drug test na ordinaryo, ang cocaine daw ay nawawalan na ng trace sa katawan matapos ang 4 na araw. Samantalang ang sa buhok ay matagal-tagal po bago mawala yung ganyang trace. No? So, nasa ano na yan, no? Nasa Presidente PBBM na yan, how he will proceed henceforth. No? Pwede naman niyang baliwalain yan, pero naroyan na po yan. Hindi naman buburo yung mga sinabi. No? At sa tingin ko, yung mabilisang denial ng PIDEA ay kabahagi na rin ng kasagutan ng ating Presidente. Pero siyempre, ang hirap naman kasi paniwalaan ng PIDEA ngayon na siya na ang Presidente ay magsasabi ng totoo kung ano o hindi ano talagang impormasyon ang binigay nila nung alkalde pa si Presidente Duterte dito sa siyudad ng Davao. Possible pa ba, attorney, na ma-recover yung mismong PIDEA drug list, yung watch list na yan kung saan nandoon itong pangalan na PBBM na batay na rin sa sinabi ni dating Pangulong Duterte? Well, unang-una, no, lilinawin ko sa PIDEA, hindi naman watch list yung sinabi ni Presidente. Ewan ko kung sinabi niya talagang watch list. No? Ang sabi lang niya, may impormasyon na nanggaling sa PIDEA. Pero hindi tingin ko nabanggit na watch list. Tatapating kita, Jade, no?
may nakita akong papel na galing sa PIDEA na pinangalanan nga si presidente at isang artista na hindi na naman sikat ngayon, no? As yun na nga, no, mga gumagamit ng droga. Pero binaliwala ko lang yun kasi kung di ako nagkakamali, 2012 pa yung petsa. At sabi ko, kung totoo naman yan, siguro sa dating buhay ng presidente, no, lahat naman tayo po pwedeng magbago. No? So, ako, dahil ayaw kong isipin talaga na drug addict ang presidente, dahil kapag drug addict nga ang presidente, ibig sabihin, hindi talaga siya nagkokontrol ng bansa. Na parang nagtutugma sa mga pangyayari ngayon, no? Pero nagdarasal pa rin ako na hindi po yan totoo dahil hindi po yan makakabuti sa ating bayan. Paano yan, attorney? May mga legal ba na pananagutan ang mga nagsasabi nito? At tulad na lamang ni PRRD dito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, base naman po yan sa opisyal na dokumento, no? So, sisihin nila yung dokumento na nakita ng presidente na kung hindi ako nagkakamali, yung nakita ko, baka yun din yung nakita ni presidente. No? So, ang importante kasi diyan para magkaroon ng pananagutan sa libel ay yung merong malis. No? Ang malis ay defined as utter disregard for the truth or falsity of the statement. Pero kung ang basehan naman niya ay impormasyon na binigay ng isang ahensya ng gobyerno, wala pong mali siya dyan dahil yan po ay covered ng discharge of official functions ng PIDEA. Ang nakapagtataka lang yung mabilisang denial ng PIDEA dahil hindi ko alam kung binalikan nila yung mga records na mga impormasyon na binigay nila kay dating alkalde Rodrigo Roa Duterte dito sa Davao. Ang nabanggit verbally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, attorney, basahin ko lang. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandun yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin, kasi magkaibigan tayo. Kung hindi man magkaibigan, magkakilala. Una, sinabi niya may ebidensya and doon sa listahan. So kaya siguro na nabuo yung kasama sa watch list or drug list ng PIDEA. Pero batay nga dito sa pahayag, nag-overtime siguro ang PIDEA at ngayong umaga ay nakapaglabas sila ng pahayag at na mismo ang gusto kasi nating makapanayam ang taga PIDEA at nakausap natin itong si Director Derek Carion, ang tagapagsalita ng PIDEA. Ang nabanggit nga niya na please refer to our statement, sir, factual and self-explanatory. Basahin ko lang yung laman nitong pahayag ng PIDEA, attorney. The Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA categorically states that the President Marcos Jr. is not in its watch list. Contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30, 2002. When PIDEA was activated, it established its National Drug Information System or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies. Pursuant to its mandate under Republic Act No. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over on 2016, his administration came out with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte List. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all foregoing facts, the PIDEA asserts that the President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Ito po ay binigay sa atin
ni Director Derek Sicarion ng PIDEA, attorney. Well, tama naman si Carion. Kasi hindi naman talaga sinabi ni Presidente na nasa PIDEA drug list ang Presidente natin ngayon. Ang sinabi lang nila, meron siyang impormasyon na binigay sa kanya ng PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating dating Presidente. Ang ating Presidente ngayon. Naguguluhan na ako sa dating Presidente at Presidente ngayon. Oo nga. Pero attorney, dapat kasi seryosong sinabi yung mga alegasyon baga sa Pangulong Bongbong Marcos. Papaano kaya yan na mapatunayan at mas klaro sa mga kababayan natin? Dahil syempre, alam mo naman ang sinasabi ngayon, itinatanggi. Pero ano yung patunay? Anong ebidensya mo, dating Pangulong Duterte? Yan ang madalas na sinasabi. Hindi ko lang alam kung yung nakita kong dokumento ay kaparehong dokumento na sinasabi ni Presidente. Pero kung yun nga yun, di papakita lang niya yung dokumentong yun. No? Pero ang sabi nga niya, hindi niya isiniwalat sa publiko yan dahil kakilala naman niya itong si Presidente ngayon mula pa noong mga panahon na yun. At kung ako'y hindi nagkakamali at kung kaparehong dokumento yan na wala naman akong kopya, no, pinakita lang sa akin yan, ay 2012, Vice Mayor noon si dating Presidente Duterte. No? So, yun lang po. Hindi ko lang alam kung yun yung sinasabi niyang dokumento rin. Pero hindi po yun watch list. Yan po ay isang liham lamang ng PIDEA sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte.